Mga unta. Chun-chun. That's not Bisaya. That's being silly. Driving silly. Driving silly. Who's silly? I'm the universal. Maayong adlaw sa tanan. So magmao na lang sa ako diri sa among likod no kay aron makalihok-lihok ako ang lawas. Wala pa gyud ako na ayo pero laban lang gid ta. So akong ipadayon ang pagsaysay sa among mga sugilanon ni Michael atong time nga bag-o pa mi. Recap ta kadali ha. So na-feel na nato ang aura ni Michael. Kiniingon man lagi to siya nga mobalik to siya sa Pilipinas after a year. Isa sayang friend from Iloilo. Nangumusta sa kuha. So medyo naklaro na gyud sa ko ang TV no. Na gyud ni siya kay katong iyang friend dili man gyud mi chat ato niya. So mao to buto-buto na gyud akong dughan. Unya amino nato mga babae. Taas gyud pud tag mga antina no. Unya, kaya remember mo itong iyang friend nga iyang giubanan, itong friend niya from Chicago. Itago na lang na ito iyang name sa pangalang Tita Sally. Si Tita Sally, kalitan po nga ni message sa ko nangumusta. Unya, abtik sad kayo ta ni reply no, pinaana dayon nga okay lang po, kamusta, ana-ana. Pero akong dalunggan ato, nanginit na. Nakaingon ko nga mauna gyud ni, ang giitag na. Unya, kay I miss you man lagi mi ni Tita Sally. Iya akong gipangutana kung gusto ba daw ko maadto sa Iloilo. Gusto ba daw nako siya makita. So, ningon po ko yes. Pero wala na. Basa na kayo nako ang tanan. Kabalogid ko nga, si Michael gid ang nagpaliyuan ni. So, welcome back to Iloilo na. Si Tita Sally ang nagsundo sa ko sa airport. Ka-remember mo atong sosyalan nga baby colon? Mao gid to ako na simhutan paglingkod nako sa ilang car. So confirmed na gyud. So pagkita namo nagkamustahan na dayon sa life ug sa mga bagay-bagay na unsa nako. Unya, nangutan na dayon siya kung naunsa mi ni Michael unsa nahitabo. So gichika nako sa iya nga ibulagan ko ni Michael. Na-shock siya. Ingon pa niya, don't worry kay wala daw sa Iloilo si Michael, naa sa Cebu. Huna-huna na ko ato, ay are set. Paano ko ani makabalos? Since na naman gid ko sa Iloilo, unya maayo man gid pud sila Tita Sally ug iyang mga family sa ako Nagstay na lang ko one night, unya gi-enjoy na lang gid nako akong sarili. So the next day ana, morning na, ingon ni Tita Sally sa ako nga sa airport na daw may magpalit og ticket. Pero na daw may hapiton. Kabalo na dayon ko kung kinsa ang hapiton. Nag-ilis na dayon ko, pina-dress to kill ang tirada. Gusto na ko ba nga sexy kayo ko ato tan-awon, kanang tipo nga mahilak gid sa akong atubangan. So sakay na dayon mi sa sakinan kay manglakaw na mino. Unya, gibriefing dayon ko ni Tita Sally nga naa si Michael. Unya, dili lang daw nako awayon. Ako lang daw paminawon sa iyang side. Mao to, ang yawa-yawa sa akong likod, nagsigi, nagkatawa. Ana dayon nga maulagid mi ang gihulat. Ngayon ni Tita Sally nga, mag-breakfast sa daw mi, so nang hunong mi og restaurant. So walking na mi sa entrance sa restaurant. Si Michael, nakita na ko, nagtindog sa entrance, nagbit-bit og bulak. Kabalo mo guys, karon pagid ko nihilak, nag-share na ko ni sa inyo ha. Okay, ato ka time yun. Wala gyud patak nga luha sa ko ang mga mata. Nag-focus lang yun ko ato nga ipakita sa iya kung unsa ko kaisog. Pasensya na sa akong pagdrama-drama. Kay, dili man gyud nato ma-process ato ang mga emosyon no, sa isa lang kalingkuran. It takes time to heal gyud. Inom sa tagtubig. So, gihatag na niya ang bulak sa kuha. Itanaw lang gyud nako ang bulak no. Dili ginuntan nako dawaton. Niya si Tita Sally kani ana man nga. Sige na Katrina, dawatan na lang. Sige dawat na lang gid nako. Na overwhelmed gid ko sa akong gibati ato no. Wala na gid ko kasabot, mura na kong nalipong.
Mato ng lingkod na mi. Unya no, ang iyang gisuot nga t-shirt kay white. Kay kabalo man na siya nga ganahan kog plain white t-shirt. So mao to yung gisuot. So gusto gito siya makigbalik. So nag-start na siya og litanya. Unya gisulti niya sa kuang sala gid niya. Kaya ang kunita na niyang sala. Iyahang gisulti ang mga rason og naunsa siya nganod to. Iya hatong nabuhat. Ingon pa niya, wala gid daw third party. Nanalaw lang gid siya ato daw. Tuod kay bata pa ko. Niya daghan na kayo siyang what ifs pag abot niya sa US pagbalik niya. Pero ato nga time, wala lang gid ko og bato. Wala gid ko gipakita ang emosyon sa iya ha. Bisag pag smile, gamay, wala gyud. Pag hilak, wala gyud. Focus lang gid kay ko sa akong sarili nga. Dili gyud ko mo hatag ni isa ka emosyon sa iya ha. Gusto pa niya sumbagon daw nako siya or itulak daw nako siya tunga sa kalsada. Kaya makabalos lang gid daw ko. So ako siyang giingnan nga dili man ko kriminal. Pero gusto lang gid ko makasabot ka kung giunsa ning pagubang akong kinabuhi. So mauto ako ang balos sa iya no. Ang ipakita sa iya nga kaya na ko mulupad bisan pag i-drop ko niya in the middle of the air. Di ba ingon ko ninyo nga gwapay niyong auntie. Gitry sa daw niya og date sa ubang babae. Nya ngan gid daw every time iha man gyud daw i-compare sa ako nga lahi daw. Sulod atong 1 year nga pagbalik niya sa US, nag self-discovery na gid pud siya ato. Nag-join siya og yoga teacher training. Unya, dito na murag na-realize niya ang tanan nga ako gid ay iyahang gusto. Ako gid iyahang gipangita. Mao tong gusto gid daw niya i-try og fix iyahang mga mali. Kung tagaan ako siya og chance. Unya kay mahuyang man sad ninyo ang auntie. Mao tong gitagaan sad og chance. So mao to, abot langit gid iyang kalipay kay gitagaan ako siya og chance. Unya nabantayan ako nga magsige lang siya paniid sa kuha. Nya dili gid gani siya magpaduol. Murag maikod pa siguro to siya kay nakasala lagi. Mao to nangutan na siya nga ngano daw gipasaylo daw nako siya dayon. Wala daw nako siya gilisod-lisod. So ingon pod ko niya nga makita man ako nga sincere ka. Ngunang dali ati ka mapasaylo. Pero dapat pod nimong masabtan nga kaning sakit ni imong gihatag sa kuha. Dili gyud nako ni malimtan. Forever na gyud ning magtatak sa kuha. Pero mag-move on ta together. Diba? Murasad gyud kog true atong time. While nag-move on na ang tanan, akong huna-huna, naana sa sing-sing, sige na kong isip. Patay, napagibaya to sa pawn shop, unsaon na yun ni. Kunya maulaw sad kumutog ano, nagiprinda na ako. Diba, ang first plan nako is, 1 night lang ko magstay sa Iloilo lagi. Kunya muli na ko the next day. Wala na, nagsige nagka-extend. Sa among pagsabay-sabay ni Michael, gipangutana na gyud ko kung asa ang sing-sing. Kung napa ba daw sa kuha. Naon sa pudto nga wala man ko ning tugan sa tinuod. Niingon lang ko nga ako ang gilabay kay suko kay ko sa imuha. Pero akong plano ato is lukato na ko inigsweldo na nako. Hala kay na stress man na siya. Nautro gid iyang timpla. Mao to dili na mo tingog. Nalain gid siya. Niya akong gipangutana ngano nalain ka. Ana siya. Ngano daw wala na lang daw nako giprenda. Kay aron makakwarta pa ko. Dili daw gilabay. So, huna-huna na ako, ay, okay ka man dahil matugan sa tinuod, no? So, mao to, kisultian ako siya nga. Bitaw, oy, ako wabit ang giprinda. Mura siyag naibtan og tunok. Tungon pa niya, okay ra daw. Kay, lukaton na ka daw to na mo. So, balik na may kakampante sa isa't isa. Na-mention niya nga, diha na daw may mag-isip anang mga kasal-kasal kung makita na daw na mo amo ang style kung unsa mi mag-away, paano na mo i-resolve ang conflict. So, hunahuna po na ako ato. For sure, kana pa noon. Kay basin palag mangulata kag mag-away ta. So, padayon mi nga, nag-enjoy sa Iloilo. Mi naka-decide mi nga mag-island hopping mi sa Guimaras. Nag-stay mi aning isa ka resort. Nice baya pod siya. Pero dili lang nako i-mention ang pangalan. Unya, nabalik na gitong connection na mo para sa una nga magsige kag istorya. Nya, bisan pag unsa pa na ang topic diha, kanang interested gani ka. Dili ka mapulaan. For short, in love gidi ay. Sentimental man gid ni si Michael, no? So, bisan nasa mi mag-adto, naagi na siya dalang camera, nag-picture gina siya para naa ni remembrance. Nag-enjoy gid kayo mi dito sa Guimaras.
Nag-island hopping pa mi, worth it gid kaayo to nga trip kay gwapo gid kaayo ang lugar, maka-in love gid sa mot. After island hopping, nanguli na dayon mi sa resort nga mong gistayhan. So hapon naman gid to siya no, so igo lang mi naligo. Unya, nanggawas na po nagbalik kay akong mga uni sa ilang restaurant. Murag kami lang gid siguro guest ato nga resort at that time. Happy kayo ang tanan kay lami man ang food nga gi-serve, unya gikan pa gid mi nag-island hopping. So, daghan kayo may mga exciting nga mga panghitabo atong adlaw. So, mauton, human mig pangaon. Nibalik na dayon mi sa amo ang cottage. Hug sa dihang natingala naman mi. Kay abri naman ang door. Gilas-las naman ang bintana. Gisulod di ay ang amo ang cottage. Gikuha ang iyang laptop, iyang cellphone, iyang kamera, iyang wallet of course. Unya, gikuha po ako ang bag nga walay kwarta. Isa lang yun akong gikabalak-an na to akong bag no. Kaya akong lipstick na dito. Sao na lang ni wala na ko lipstick. Mao to na stress na gigayo si Uncle. Lupig pa'y nag-away na mo ato nga time kay stressful gid kaayo to. Nahadlok siya nga. Basulon ako siya. Nahadlok po ko nga. Mabasulan po ko, di ba? Though wala man gid may sala ato kay dili man na mo gusto makawatan. Pero mao gid to'y nagdagan sa mga panghuna-huna. Wala na siya tingog-tingog. So ako po, wala na po'y tingog-tingog. So mo itong nag-overthink na ko. Huna-huna na ako. Mao na ba niyang end sa second chance? Unya kay mahuma naman din niya itong video guys. Dili man din enough ang 10 minutes para humano na to ang istorya. So napag-yun ay part 3 ani no. Ayaw mo kalimot pag-like and subscribe sa atong channel para updated mo sa atong chika-chika. Kung naamoy mga pangutana, i-comment lang po ninyo below para atong matubag sa part 3, okay? See you soon and don't forget to be kind.